Samantala, hindi na nga mabilang ang nangyayaring gulo sa pagitan ng pulis at militanteng grupo tuwing may kilos protesta. Pinakahuli nga ay noong Lunes sa zona ni Pinoy. Kaya naman ang Commission on Human Rights nagbigay na ng payo. Magbabalita si James Beltran. Balyahan, batuhan at sigawan. Iyan ang mga eksena sa Commonwealth Avenue habang inilalahad ni Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang State of the Nation address sa Kongreso. Isang linggo na matapos ang mga protestang nauwi sa kaguluhan. Bakas pa rin sa mga braso at likuran niya ang mga natamong palo ng church leader na si Nardi Sabino. Inaawat namin yung mga pulis na huwag mamalo. Meron silang isang napalong kabataan na natumba kagad. So ang ginawa ko, sinunggapan ko to, nung pupulutin ko na, ako yung pinagpapalok. Higit 20 palo raw ang tinamo ni Sabino mula sa mga pulis. Base sa tala ng grupong bayan, halos 100 sa mga protesta ang sugatan sa insidente. 12 sa kanila ang kasama sa church organizations. Sila yung may shield. Kami wala kaming dala. Ako nga nakataas particular yung aking kamay habang sinasabihan ko silang huwag mamalo. Dahil dyan, plano ng grupong bayan na magsampa ng kaso laban sa mga polis, kasama na ang serious physical injuries at paglabag sa Public Assembly Act. Mismo yung mga law enforcers di umano ay in continuing violation. Multiple violations as a matter of fact. Hindi lang obstruction, impeding, or disrupting. May mga iba pang violations, yung 100 meters distance, yung nameplates na dapat front and dorsal side. Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang mga pangyayari ng hapong iyon. Kung totoo yan na nasa side na siya ng polis at pagkatapos pinagbubugbog din siya, liable yung mga polis na yan. So tingnan natin yung mga maiinit ang ulo sa bawat panig. Para maiwasan na raw ang mga kaguluhan tuwing SONA, sabi ng CHR dapat magbigayan ang dalawang panig. Pero may banat pa ang komisyon sa mga militante. Yung mga kinatuban ninyo nandun na, di ba? So yung katwiran nandoon na. Sila na ang bahala na makiusap kay Presidente. James Beltran, News 5. Sa puntong ito, pag-usapan naman po natin kung paano kaya maiiwasan ang away sa pagitan ng pulis at militanteng grupo. Makakasama natin live si Sonny Melencio, chairman ng Partido Lakas ng Masa, at sa linya naman ng telepono si PNP spokesperson Police Chief Superintendent Generoso Serbo Jr. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Maricel. Magandang gabi. Okay, unahin na natin. So ano po ang tingin nyo nga, kung ano po ang dapat gawin para hindi na po umabot sa puntong nagkakasakita ng dalawang panig pag tuwing may mga ganitong kilos protesta? Kasi kami, Maricel, kami nagmamarcha lang ng mapayapa. Nandiyan kami sa likod ng, dalawang grupo yan eh. Kami nasa likod. So, nang dumating kami doon, wala pa kami doon sa mismong lugar na dapat nandun kami. Doon sa Evergotesco. So pagkadating po namin doon, bigla na lang po kaming hinarangan kasi gusto po namin makita yung nangyayari doon sa unahan. Pagkatapos ay tinulak-tulak na po kami ng shields. Kaya meron pong mga tinamaan sa amin, may mga nasaktan. 3 beses po yun na nangyari. At nahandun po sa dispersal operation na yon si Chief Superintendent Pagdilaw at si Superintendent Obon. Nakikiusap po kami na kung po pwede makapagmarcha lang kami sa pinakamalapit kasi ang layo pa namin dun sa Evergotesco which was supposed to be the first line ng kanilang blockade. Nung nakaraan naman po, kahit sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, inaalaw kami na malapit-lapit dun sa area. So hindi po magkakaganyan kung ang mangyayari po sana, iaayusin yung marcha sa halip po na kami ay i-disperse, guluhin, pagtulak-tulakan, yung mga shield, marami pong mga nagtakbuhan din po at may mga nasaktan din. Kung po pwede po ang pakiusap namin, ilagay na po dun sa magandang nga sana kung talagang masasamahan nila, ilagay nila sa magandang lugar yung mga nagrarally sapagkat constitutional rights po naman namin yun. Okay. Siguro sir, tanungin din po natin si Superintendent Serbo kung ano po ba sa tingin ninyo yung dapat gawin para yun nga, hindi na maulit yung mga ganitong insidente kasi hindi naman po ito yung first time eh. Although ito yung pinaka-recent. Pero nangyari na rin in the past na laging nagkakagirian tapos nagkakaroon din po ng violence kapag nagkakaroon ng rally. Ano pong tingin nyo dun, sir? Superintendent Serbo? Magandang gabi po, ano? Sa ating mga taga-subaybay. Opo, ganun na nga po, ano? Actually, pag ganito pong may SONA on the part of the Philippine National Police, marami ho kasi kaming mga kinukonsidera. Of course, nire-respeto naman po natin
yung karapatan nila magpahayag ng kanilang sentimento. Pero on the other hand, yun nga po, kailangan kilalanin din natin yung karapatan din po no, ng mga ibang gustong makilahok doon sa zona po ng ating mga Pangulo. Pangatlo na rin po rito yung seguridad din po ng mga gustong umatid, ng mga VIPs po natin, ng ating mga mambabatas. So on the part of the PNP, as much as we want to accommodate lahat po ng kahilingan ng mga sektor na gustong makipag-participate, kailangan po isaayos at nang sa ganun po hindi naman nagiging magulo para maging maayos po para sa lahat. Itagtag ko na rin po no, na days before the SONA, actually ang effort namin mag-seek out do sa mga grupo na magmo-mobilize nang sa ganun nagkakaroon po ng intindihan. So malungkot nga lang po at medyo binoykot po ng ibang grupo yung pinlano namin na pag-uusap po sana. Pero ganun pa man, sana naging matahimik ang lahat kung sana po nagkaintindihan sila. Nagkaintindihan po ang lahat ng... Yung po sana itatanong ko kay Mr. Melencio po, no? Hindi po ba sana ma-avoid itong nangyaring ito kung sinipot sana po ng mga protesters ang meeting na inorganisa ng PNP tungkol po dito sa rally ito? So, wala po kaming, hindi po kami napaabutan doon po sa rally na yan. Hindi po namin alam yung kabilang grupo sapagkat ang gusto ko pong ipaliwanag. Actually, maraming grupo po yan nagrarally sa panahon na yan. Pero in the main, dalawa pong malalaki yan. Yung pong grupo ng bayan at yung pong grupo namin na kasama po yung PLM po, yung aming organisasyon, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, yun pong Freedom from Death Coalition. Kilala na rin po siguro ng ating mga pulisya, yung mga grupo na yan sapagkat taon-taon po nagrarally kami. So may pagkakataon pa po na hindi kami pinagtatapat sapagkat dati kami may mga ilang problema pero nakakarating po kami dun sa malapit at yun po yung gusto naming mangyari lamang. So siguro sa susunod po ay magandang mapasabihan yung bawat isa para po magkatulungan. Pero ang gusto ko lang pong idiin, pagka nandun na po, katulad po ng nangyari dun sa kami po ay kailangan pong mag-usap, kailangan po nag-negotiate po ang aming kasamahan. Meron po kami mga abogado nakikipag-negotiate kay Chief Superintendent Pagdilaw at saka kay Superintendent Obon, pero pong biglang ang order nila ay papaalisin na kami. Yung kung sana pinagbigyan kami, wala pa po kami doon sa first line ng blockage. Kaya maganda po sana na magkaroon po ng pag-aayusan yan. Pero ang gusto ko pong idagdag sa panghuli, ultimately ang maganda po mag-declare tayo ng Freedom Park dito sa lugar na to para alam po namin kung saan kami talaga kasi bigla pong yung pong mga harang na yan nandun sa Evercodesco, nandun sa bigla pong lumalayo ng lumalayo. Saan po ba ang Freedom na hindi po kami na-inform? Saan po ba ang magandang Freedom Park na parang doon na kami, alam namin, kaya doon kami magkakaroon ng mga aming mga rally. Pero sir, ang curious lang ako, kayo ba after nitong nangyari sa SONA, among yourselves, nakapag-usap kayo na bakit? Kasi nakita natin sa video, yung iba masyado na talagang bayolente, binasag na yung dump truck, pati yung mobile ng police, inabutan na. Kasi, di ba, syempre, we don't want to tolerate these things. Yes, we also do not tolerate that. But yung sa amin po, ay nababanggit ko nga, napakamapayapa po naming grupo. Nung pong kami pinagtulak-tulakan na, meron po mga nabuwal sa amin, may tinamaan po ng may cut dito. Kami po ay nandun na lang sa gilid, gumilid na, pero 4 na beses pa po yun na tinutulak kami. Ang gusto ko lang pong sabihin dito, siguro sa amin ay interest namin maiwasan yan. Kasi hindi naman po kami nagpupunta sa rally para po kami ay pukpukin, para po kami makaabot ng ganyang mga violence. Para po maiwasan yan, magkaroon po tayo ng pagtutulungan. One is, ipulis po natin yung mga, ilapit po natin kasi hindi naman po kami papasok sa batasan because we know that during SONA, yan ay araw ng Pangulo sa kanyang Kongreso. Doon na po kami sa malapit. Kung nagawa po namin, pinakamalapit ata naming napuntahan ay doon sa may Sandigan Bayan, bakit po hindi natin gawin ganon? Ang dami nyo naman po pwedeng ilagay na blockage para matiyak na hindi na kami makalapit pa. Ginoong Serbo, meron po ba kayong sasabihin tungkol dyan? Ginoong Serbo? Opo. Opo. Okay, ulitin ko lang yung tanong ko kanina. Nasabihan po ba ang lahat ng panig, especially dun sa hanay ng mga nagpoprotesta, na ito nga po nagtatawag po kayo ng isang mapayapang meeting sana para mapag-usapan nyo kung paano ba natin gagawin itong kilos protesta na ito? Nasabihan po ba sila lahat? Dahil ang nakukuha namin dito, hindi sila informed. Hindi po, sinabihan po namin po lahat. Actually, nakarating naman po yung grupo ng Pasang Mazda
ito po ay kinakatawan yung transport sector. Nakarating din po yung grupo ng Sanlakas. Andun po si Karasti at nire-represent niya na rin po yung lahat ng alyadong grupo ng Sanlakas. Ang talagang noticeably absent nung meeting po na yon ay yung grupo ng Bayan Muna and allied groups. When it comes to protests like this, di ba, hindi po ba ang dapat pairali natin ay maximum tolerance? How far po ang pinractice ng maximum tolerance ng hanay ng pulisya bago po gumamit ng dahas or ng force, no? Dahil po ang sinasabi po ng mga realista yun nga, tinuturak po sila ng truncheons and all this. So actually yung maximum tolerance, pinractice naman po at ito po ay ginawa po ng Philippine National Police. Maximum restraints, talagang pagtitimpi. At yun nga po meron naman po pinag-usapan na parang demarcation line kung hanggang saan. Pero ganun pa man, may hangganan po, hindi naman po ibig sabihin ng maximum tolerance, ito-tolerate po natin pag may mga obvious violation na po ng batas. Anyway, tingnan nyo po ang mga video, tingnan nyo po naman yung mga footages natin, kung saan po nagsimula yung tinatawag nating acts of violence. Ito hindi simpleng pag-aaway ng demarcation line, Kung naman nakita ninyo, kasama pa rin ba yung pagsulok ng kotse, pagtiba ng mga dump truck, is that apart yung sinasabi nilang paghahayag ng kanilang sentimiento. So, sana sa ganyang mga pagkakataon talagang importante yung pakikipagdialogo, saka yung laging pakiusap namin sa kanila na ipulisan nila yung kanilang rank. So, Sir, Superintendent Serbo, ibig sabihin, nung nagkaroon po kayo ng meeting prior doon sa SONA, nagkaroon na ng agreement among yourselves, kasama po yung mga militante, kung hanggang saan lang po yung limitasyon. Ganun po ba? I will not call it agreement, pero yun nga po, in consideration, doon sa mga karapatan din po ng iba. Pangalawa, Commonwealth po yan, ito itaanan. So, on the issue po ng security, inassign po namin sa kanila na parang area po nila, yung sa may hanggang yung vicinities po ng Edgar Gutesco, sa may yung area na po na yon ng kalsada. So hanggang doon po, kasi nga po, ayaw nating ilayo, ayaw po nating ilapit doon sa area naman unang-una ng St. Peter's Church, Umattend ang meeting po yung pari doon si Father, hindi ako nagkakamali, Father Robert, na siya rin nakiusap na kung pwede wag makarating hanggang sa kanya yung kilos protesta dahil yun nga po, bilang respeto rin sa mga dumadalo sa simbahan. Kaya we have decided on the part of the PNP na kung pwede hanggang doon lang sila. So yun po, napagkayarian namin in coordination with the local government unit ng Quezon City. So, ganun po yun. Kaya kaya po naandun yung pulis at nagpapantay. Okay. General Serbo, doon kami pa po yung hindi nakakarating pa sa Evergotesco kami dinidisperse na. Kaya yun po yung problema. At kami po yung nakikiusap na parang bigyan kami ng pagkakataon sapagkat hindi pa nga po namin nakikita ang Evergotesco ay nadidisperse na kami. Pero ang isa ko pa rin gustong sabihin po, natutuwa din naman po ako sa sinabi ni Chairwoman, CHR Chairwoman Eta Rosales na investigahan niya mga pangyayari na ito sapagkat I think this needs to be investigated kasi talaga pong marami pong nababiolate dito. Kayo po nagrereklamo doon sa ginawa doon sa sasakyan. Kami po nagrereklamo doon sa ginawa sa mga tao. Kaya po, palagay ko, mahalagang maimbestigayan at malaman kung ano po ba ang mga dahilan yan. Pwede ba ako magpahabol? One last question. Sir, kayo ba ay open sa dialogue sa PNP after po nitong nangyari na to to at least avoid na maulit yung insidente? Lagi po kaming open, General, lagi po kaming open. Kaya kung kami po ay tatawagan ninyo sa mga pangyayari na yan, maaga pa lang magkausap na po tayo hanggang saan po kami. Sapagkat pagkaalam po naman namin na lalayo nyo kami halimbawa, makikipag-argue kami na makalapit-lapit din kami sapagkat gusto rin namin marinig ng marami, ng madla, yung aming mga hinanaing kaugnay niyan SONA. General Serbo, kayo po, una-una ano po tingin niyo dun sa question po ni Mr. Melencio tungkol dun sa Freedom Park na sinasabi niya, kung saan pwede silang mag-peaceably mag-hold ng protest? Ang PNP po nagpapaganap lang kung ano mga
kung ano man ang mga mapagkakasunduan po nila sa higher level. So on that point, kung yan po ay okay sa national government o kaya sa Quezon City, sa amin po hindi yan problema. Ang sa amin po ay pinatutupad lang po talaga natin kung ano po yung mga talaga napag-usapan at nang sa ganun, magiging mabuti at maginhawa para po sa lahat ng sektor na gustong sumama o makisa. So hindi po issue yan para sa Philippine National Police. Kami po ay nagpapaganap lang. Okay, maraming salamat po sa oras nyo, Ginoong Melencio at General Serbo. Maraming salamat din po,